sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Governor Daniel Fernando, oras ganap na alas 4:05. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes. Ngayon ay 22 ng buwan ng Agosto. Sad news, mga kuya. Serya ng oil price increase posibleng magtuloy-tuloy hanggang Disyembre. Diyos ko, pumabagin. Ang bigat sa bulsa lakay. Ayon po sa Department of Energy. 5 pisong taas pasahe naman sa pampublikong sasakyan, hirit na malalaking transport groups. Consumer groups hiniling na palawigyan hanggang alas 12 ng hating gabi ang biyahe ng mga tren tulad ng MRT at LRT. Nakalulungkot na balita, Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople pumanaw sa edad na 61 taong gulang. Kalungkot. Ang dali pa namang lapitan at hinga ng tulong itong si Secretary Toots Ople. Parang kailan lang nakikausap natin. Yes, siya yung tumulong. Siya pa mismo ang tumutok doon sa isang kamag-anak kong nailigtas doon sa Saudi Arabia. Parang port, our condolences sa Parikoy. Samantala, 16.8 milyong mag-aaral nagpa-enroll para sa school year 2023-2024. Ayon sa DepEd. Presong si Michael Cataroha dinikdik sa pagdinig ng Senado, pagpuga sa bilibid, idinetalye. Grabe, siguro nanood to ng pelikulang Alcatraz o Prison Break lang. Prison Break ba 'yan? Yung series. Grabe, galing Abay mula Munti hanggang C6 doon siya buwaba, ha? Ayan. Samantala, pinakamalaking warship ng Australia nakisa sa joint military exercises kasama ang Pilipinas sa South China Sea. FIBA World Cup 2023 kasado na sa Biyernes. Mga dayuhang manlalaro nagdatingan na sa bansa. Dito ng mga higante, ha? Welcome, Joe. At saka mga Chinese, si Yao Ming, ha? Ayan. Parang higante talaga. Oo, taas nun di ba? Samantala, dalang Pinoy kumpirmadong namatay sa wildfire sa Hawaii. Ayon sa DFA. Hindi sinama yung mag-anak naming taga Pinili, Ilocos Norte. Apay na ilakay. Ewan ko, mukhang kulang sa impormasyon ng mga taga-DFA, hindi nag-re-research. Samantala, inaasahang magtutuloy-tuloy mga kuya hanggang katapusan ng taon. Hanggang Disyembre ang pagtaas ng presyo ng petroleum products. Andiyan pa ba si Energy Secretary Lutilla, Mr. President? Ayan. Ba't sa serya ng oil price increase, ni minsan hindi po namin narinig. Hindi mo maramdaman lakay? Hindi namin nakita ang Energy Secretary ninyo, Mr. President. Baka kailangan ng palitan nito, ha? Sa laging handa briefing sa Malacanang, sinabi ni Director Rino Abad
ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na ang tsansa lamang para mabago ang trend sa presyo ng langis ay kung bababa ang demand. Di ba nag-iisip labang ginagawa itong si Secretary Rutilla para maibsan yung ganitong problema? Pero sa kasaysayan niya, tumatas ang demand ng langis sa tuwing bare months. Mula Hulyo hanggang ngayong linggo ay pang 7 beses nang tumaas ang presyo ng kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Ayon pa sa Department of Energy, na mukhang nagbimisto lang spokesman ng mga oil companies. Umabot na sa 8 hanggang 10 piso ang nadagdag sa presyo ng langis. Samantala, isinusulong na itaas sa 7 bilyong piso ang pondo para sa direct fuel subsidy sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libnan, 5 billion dito ang ilalaan sa public transport drivers at 2 billion naman sa agricultural sector. Sa ilalim ng 2024 National Budget, plano ng gobyerno na maglaan ng 3.5 billion pesos para sa fuel subsidies. Nasa 10,000 piso ang inaasahang matatanggap ng mga modern jeepney at UV drivers, habang ang iba ay makatatanggap naman ng 6,500 pesos. At kaugnay sa balitang yan, naghain naman ng petisyon sa LTFRB ang grupong Pasang Mazda. Altoda pa akto ng 5 pisong dagdag pamasahe sa jeepney. Wow, laki ha? Akala ko piso hanggang 2 piso, ba't naging 5 piso na? Ito'y kasunod ng siyari ng pagtaas na naman ng produktong petrolyo sa nakalipas na 6 na linggo. Bukod dito ay humihirit din ng pisong provisional fare increase dahil sa kaparehong dahilan. Sabi ni Obet Martin ng Pasang Mazda, nasa 450 pesos na kada araw ang nawalang kita ng mga drivers dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel. Samantala, sinimulan na rin ng LTFRB ang pagdinig sa kahilingan na 2 pisong dagdag pasahe ng LTAP, Piston Stop at Go Coalition at maging ang FEDUDAP. Sa iba pang balita, nilinaw ng isang asosasyon ng mga taxi operator na ang hirit nilang 70 pesos na flag down rate ay hindi na bago. Sinabi ni Attorney Bong Suntay, presidente ng Philippine National Taxi Operators Association sa DZRH, na matagal na silang humihirit ng taas pasahe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Binigyan ni Suntay ng konteksto ang hirit nilang mas mataas na flag down rate na noong 2017 pa nila inihain kasabay ng hirit ding fare increase ng mga jeep, bus at iba pang PUV sa LTFRB. Pero sabi ni Suntay, hindi sila pinagbigyan noon ng LTFRB sa dagdag na 30 pesos sa flag down rate at sa halip ay 5 piso lamang na dagdag. Imbes na ipatupad ito, sinabi ni Suntay na naghain na lamang sila ng motion for reconsideration noong 2022 sa LTFRB sa hirit nilang dagdag na flag down rate ng mga taxi. Narito si Suntay. Samantalang sa taxi, yung petition namin na additional 30 pesos sa flag down rate, hindi green up ito. Ganun ba? Ang binigay, yes, ang binigay was a partial award. Instead of yung additional 30, additional 5 pesos lang. So instead of availing yung decision na yun, nag-file kami ng motion for reconsideration as early as a year ago. Opo. Nung lumabas yung decision na yun. Hit namin, hindi naman responsive doon sa petition namin. Ang hinihingi namin was an additional 30 pesos sa flag down rate. Ang ibinigay was an additional 5 pesos. Baka pati mga tricycle drivers, hihirit na rin ng fare increase niya na Miss Taya. Lakay sa amin, kahit nagkukusa yung tricycle drivers. Nagkukusang mangontrata. Taas. Magkano bang special trip ngayon? 25 sa amin. Tas minsan. Per passenger. Lakay, mahal yun. Ganun ba?
Dati, naabot ako nagtatricycle ako 17, tapos yung iba manunubak talaga, 25 sasabihin nila special, so that mag-isa ka. Pero ang ginagawa nila, special basta nasa loob, tapos 25 kayong mga pasahero. O, di ba, Manu? Pagka-special, mas malaki dyan, siyempre, mga 50, 100. 100. Oo, yun. At dahil nga sa dumaraming kakompetisyon o kompetensya sa sektor ng transportasyon, sinabi na isang presidente ng taxi operators na bumaba na rin ang bilang ng mga taxi. O nga, ano? Ayon pa rin kay Atty. Bong Suntay, presidente ng Philippine National Taxi Operators Association, wala nang fleet-operated taxis ngayon dahil wala na itong kinikita. Bay ko, konti na lang yata ang meron na lang yata ang fleet Toyota Alabang Incorporated Taxi. Ayan yung taxi ni Mr. Cesar Lee, ha? Mr. Lee, ilan pa ba ang taxi ng Thai? Ayan, ilang units pa yan? Kaya sabi ni Suntay, humirit sila ng taas pamasahe upang kumita naman ang mga taxi drivers. Na bumaba na rin ang kita dahil nga sa oil price increase. Narito si Atty. Bong Suntay. Ang utilization rate namin is down to 52%. Oh. Wala nang naglalabas ng sasakyan. Dahil nga walang kinikita eh. Opo. Kaya alam mo ang sinasabi nila na, hindi, gusto lang ng operator yan para makapagtaas ng boundary. That's not true. Kasi kagaya sa amin, ang boundary sa amin is between 900 to 1,300 pesos. That was the boundary rate na sinisingil namin 15 years ago. So mula 15 years ago hanggang ngayon hindi na nagbago. Oo nga, wala na yung dati-dati, Mr. Meron pa yung yellow taxi, di ba? Yung sa airport, mga ganon. Madalang na ako makita nun. May green taxi, black taxi, mga kulay, ha? Ayan, dati marami ako sinasakyan lakay. D-Avis, may mga ganyan pa. MGE, ayan, mga ganyan, di ba? Yung mga madalas natin masakyan noon. Ala, no? Samantala, nananawagan ang United Filipino Consumers and Commuters sa gobyerno na palawigin ang operating hours ng mga tren sa Metro Manila. Ayon kay UFCC President RJ Javellana, malaking tulong kung palalawigin hanggang alas 12 na madaling araw ang oras ng operasyon upang makatipid ang commuters. Anya, hindi na kailangan magbayad ng mahal sa mga special trip tulad ng motorcycle taxi para lang makauwi. Sa ngayon, hanggang alas 10 lang ng gabi ang serbisyo ng LRT1, LRT2 at MRT3. Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan. Di ba merong statement, Mr. Espiritu? Hoy, makinig ka, ha? Di ba may statement ang Pangulong Marcos dito sa pagyaon ni Secretary Ople? Malungkot na balita po, mahabigan. Ayan, lalo na sa siyempre mga taga Bulacan, Governor Daniel Fernando. Dahil inyong itong kababayan na mabait, masipag, ay sinundo na po ni Lord. Pumanaw na si Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople sa edad na 61. Kinumpirma sa DZRH ng DMW ang pagpano ng kalihim kaninang alauna ngayong hapon, August 22. Si Secretary Ople, na kung tawagin namin ay Toots, ay nasawi habang naka-wellness leave kasunod ng pagkamatay ng kanyang dalawang kapatid na lalaki kamakailan. Lungkot, ano, ha? Sabay-sabay silang magkakapatid. At humingi naman ng panalangin ang ahensya para sa pamilya ni Secretary Toots Ople. At kaugnay niyan ay andyan ba? Andito lakay. Okay. Malaking kawalan sa buong bansa ang pagpanaw ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpahayag ng kanyang kalungkutan. Anya, nakalulungkot na wala ng isang kaibigan na inilarawan niyang magaling at may compassion. Narito naging pahayag ng Pangulo. It's a very, very sad news. I have lost a friend. The Philippines has lost a friend. Secretary Toots is a special person, and we
with a deep compassion really for the people that she had to care for, namely the migrant workers. And she was very, it's a big loss. Ang galing-galing ni Secretary Toots. She very much followed in the tradition of Kaplas Ople, of excellence, of compassion. It is a great loss for all of us. It is a great loss for all of us who called her my friend. It is a great loss to the Philippines for the service that we know she would still have rendered. Si Secretary Ople ay pumanaw alauna ngayong hapon sa edad na 61. Aking palad ang iyong pangalan. Sa pamilya Ople, parang port. Ayan yung Mr. ni Secretary Toots. Konting lakas ng loob, Parikoy, ha? At mula po sa Manila Broadcasting Company, kami po ay lubos na nagpapaabot ng pakikiramay. Sa kanyang sinabubuhay. Babalikan po natin alam pang detalye ng ating mga balita. 16.8 milyong mag-aaral nagpa-enroll na sa mga public schools ayon sa DepEd. Marami-rami. Samantala, presong tumakas na si Michael Cataroha. Abay, idinetalya ang kanyang pagtakas. Pagkapit na parang si Spider-Man sa ilalim ng garbage truck, Miss Thea. Tatag ng biceps niya, lakay ha. Oo, ayan, oo. Di siya nahulog, ha? Kaya nga, antibay. Ano kayo pinangkalso niya? Samantala, pinakamalaking warship ng Australia nakiisa sa joint military exercises kasama ang Pilipinas sa South China Sea. Samantala, FIBA World Cup 2023 kasado na sa Biyernes. Mga dayuhang manlalaro nagdatingan na sa bansa. Ayan. Dumating ang mga higante. Ayan. Ayan, Dr. Isa Sontay. Ayan, saan ka ba manonood? Sa arena yata, dito sa may Mall of Asia. Ayan. Kaya binago na yung globe. Ginawa na yatang bola. Ayan. Ticket ka lakay? Wala nga. Baka may mag-alok dyan. Mahal yata. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Magkano ang palitan ng dollar ngayon na bossing? Oras ganap na alas 4:23 at 26 na segundo. Tuloy sa serbisyo. Talaga namang sama-sama na tayo sa panonood at pakikinig. Pilipino. Oras sa Dr. Isa Sontay, Dr. Beng Lee, Dr. Evelyn Laureta. Alas 4:31 at 39 segundos. Umabot na sa 16.8 million na estudyanteng nagpa-enroll sa buong bansa. Isang linggo bago sumapit ang pasukan. Ayon sa DepEd, Learner Information System, sa kabuuan ay merong 16,816,221 ang mga estudyanteng nagpa-enroll sa mga public at private schools. Pati private, ha? Naitala ang pinakaraming enrollees sa Calabar Zone na nasa 2,858,606. Mas marami pa sa Metro Manila. Number 2 lamang ang National Capital Region na mayroong 2,220,470 enrollees. At number 3 naman sa dami ng estudyante nagpa-enroll sa Central Luzon, 1,868,161. Sumunod naman ang Cordillera Administrative Region na may pinakamabang bilang na 196,884. Kunti lang. Magbubukas ang klase sa lahat ng public schools sa buong Pilipinas next week, susunod na Martes,
August 29. Samantala, pwedeng tumakbo sa Taguig City si Makati Mayor Abby Binay sa susunod na eleksyon kung sakaling gugustuhin nito. Ito ang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia sa DZRH, kasunod pa rin ng sigalot sa pagitan ng dalawang lungsod dahil sa paglilipat ng 10 EMBO barangays mula Makati patungong Taguig. Pero ipinaliwanag ni Garcia kailangang mag-resign ng isang mayor kung saan siya kasalukuyang alkalde upang makamit ang 1 taong residency period sa ibang lungsod kung saan nito gustong tumakbo. Ayon kay Garcia, importante rin na maging rehistradong botante ang isang alkalde sa kabilang syudad kung saan niya planong kumandidato sa halalan. Narito si Garcia. Ang sabi po ng Supreme Court sa kaso ng Booking Morales versus the Commission on Elections, basta dapat hindi parehas ang constituency. Kung halimbawa, dating munisipyo biglang naging syudad. Tanong, pangatlong termino ni Mayor nung siya ay maging syudad. Pagkatapos gusto niyang tumakbo ulit sa bagong syudad. Pwede ba siyang tumakbo? Sabi ng Korte Suprema, hindi. Sapagkat parehas yung mga bobotong mga kababayan natin doon. Pero yung sa pagkakataong ganito, yun po yung pinaka magiging basihan ngayon. Ang tanong, nagkaroon ba ng pagbabago sa personalidad nung mismong syudad na yan? Sapagkat kung tatakbo siya sa ibang syudad naman, pwede pong gawin yon, Sir Anthony. Basta magkaroon siya ng residency at registered voter siya nung mismong syudad na yan. Kung siya ay incumbent na mayor ng isang syudad, pagkatapos gusto niyang tumakbo sa kabilang syudad, kinakailangan mag-resign siya bilang mayor ng syudad na ito upang magkaroon siya ng 1-year residency doon sa kabilang syudad na yon. Chairman George, ha? Pinapahiram mo si Mayor Abby, ha? Nasa ating linya si RJ Javellana Mahabigan, President ng United Filipino Consumers and Commuters Association. Abay, alam po niyo Mahabigan, may hirit kasi. Ayan. Na itaas ang pamasahe. Ayan, sa jeepney, bus, taxi. Pati ba tricycle? Wala pang sa bagay, mga tricycle, di na kailangan, di naman pumunta sa LTFRB. LGU yan eh. Lakay. At dapat lang ba na palawigyan na operating hours ng tren hanggang 12 midnight? Mr. RJ Javellana, sir, magandang hapon po sa inyo. Sir, Dayo lamang po. Matea, Yes, po. magandang hapon po. Magandang hapon. Okay, RJ, so ano ang stand ng United Filipino Consumers and Commuters dito sa sunod-sunod na petition for fare increase dahil nga sa pagtaas ng presyo ng petroleum products? Para sa United Filipino Consumers and Commuters, dahil tinatamaan po ang ating mga mananakay o pasahero at ang ating mga consumers o mamimili dito sa nangyayari po na ika-7 linggo na sunod-sunod na pagtaas ng petrolyo, tayo po may mga solusyon na nais na ipaabot sa ating pamahalaan. Number one, dapat tanggalin na po yung 12% expanded value-added tax sa petrolyo dahil meron niyang 12% IVAT. Ano po? Pangalawa, yung sa ilalim ng Train Law o Tax Reform for Acceleration and Inclusion, yung petroleum excise tax sa gasolina ay 9 pesos. Dapat po yan ay matanggal. Number 2, yung diesel na 6 pesos sa excise tax, dapat matanggal din po yan. At kerosene naman ay 3 piso na excise tax. So, sa kombinasyon pa lamang ng 12% IVAT at itong Train Law, petroleum excise tax, malaking bagay po ito na magpapababa ng taas sa presyo sa nangyayari na ika-7 linggo. Pwede pa rin po nating ipanukala sa Kongreso at sa ating Pangulong Bongbong Marcos na simula ng i-review yung oil deregulation law. Dapat i-review po yan. Kung ito ba'y nagsisilbi pa ba sa interes ng ating gobyerno, lalong-lalo na po sa panahon po, Ma'am Pea and Sir Deon, sa panahon ng pambansang kagipitan. Ano po? So, pwede rin po natin idagdag pa yung higpitan ng ating gobyerno, yung malawakang problema sa smuggling, hindi lang po doon sa mga agricultural products, kundi mismo po
petroleum products. Dapat bantayan. Laganap din daw ang smuggling ng langis. Yes. Yes, Deo, no? Sir Deo and Ma'am Thea, dapat bantayan nila yan. At kasabay po ng paghigpit ng tinatawag nating Bureau of Customs pagdating din sa mga smuggling ng petrolyo, ay tingnan din po ng ating gobyerno yung muling pagkontrol sa tinatawag nating malampaya. Di po ba nitong nakaraan lamang ay mukhang mayroong isang kumpanya na pribado na naibigay itong malampaya oil field na ito, no, o yung gas field na ito, naibigay ng korporasyon. Ang kita po niyan ay $50 million a day. Dalawang kumpanya po yan. Meron yung isa kay Dennis Uy, yung isa naman kay Enrique Razon, yung dalawang kumpanya. So, $100 million yan. Bakit natin ibibigay itong mga planta na ito sa pribadong kumpanya, samantalang kahit ang Philippine National Oil Company ay kayang patakbuhin yan? Ano po? So, yung $100 million magagamit na pondo ito ng ating gobyerno pantulong sa panahon ng pambansang kagipitan. Ano po? Yan ay ilan lamang sa mga solusyon. Pagdating naman po sa MRT, Ma'am Thea and Sir Deo, pwede naman po ang MRT at LRT dahil yung 40 pesos na dinagdag sa sweldo ng mga manggagawa, kinain na po ng inflasyon yan. Para makatipid ang manggagawa, ang mga estudyante natin, ang mga magulang natin, napaka-episyente ng LRT at ng MRT. Ano po, kesa sila ay kumuha ng mga mas mahal na mode of transportation, i-extend na lang po nila hanggang alas 12 ng gabi. Ano po, yung serbisyo ng MRT at ng LRT para naman makatulong po sa panahon ng pambansang kagipitan. At sa pagbubukas niyan sa madaling araw, pwede na siguro yung alas 4 po ng madaling araw. Dahil, Sir Deo and Ma'am Thea, itong LRT at MRT, nilikha ito bilang serbisyo publiko. Hindi ito nilikha para pagkakitaan lang ng mga pribadong kumpanya. Public service ito. Dapat public service. Kaya lang yung operation nasa private sector na. Naibigyan na sa private sector. RJ, yun ang malungkot. Doon po papasok ngayon yung ano ba ang prioridad ng ating gobyerno? Tulungan serbisyo o negosyo. Ayan. Doon po no? So, doon mo makikita kung totoo yung sinasabi po ng ating gobyerno na poproteksyonan niya ang interes ng publiko. Sa panahon ng pambansang kagipitan, tama lamang na tingnan niya ang kapakanan ng publiko dahil mahigpit na po ang sinturon. Kahit po ang bigas, di po ba, biglang pumalo, no? Na dagdagan ng halos 10 piso. Alam mo, RJ, ayan, maganda yung panukala at ginawa na rin ng iba yan. Ayun, yung bawasan o huwag mo na ipatupad yung expanded value added tax sa langis. Kaya lang ang problema dito, baka hindi po kayo mga economic managers. Siyempre, malaking mawala sa gobyerno ng buwis. At bukod dyan, ayan, parang dalang-dala na tayo. Di natin malaman kung ano dapat gawin, RJ, dahil noon, i-deregulate natin ang langis para maganda ang kompetisyon. Para may hindi magkukumpit yung mga oil companies. Kaso naging cartel So nabaliwala yung essence nung pagpapalabas ng paggawa ng oil deregulation law na yan. So di natin tuloy malaman kung ano dapat na gawin. Ang gobyerno ba ang nagkulang dito o marami talaga ang nagsasamantala rin na ilang negosyante? Sir Deo and Ma'am Thea, no? Alam naman natin, ang mga politiko, bago sila maupo sa kanilang posisyon, may mga korporasyon na tumutulong sa kanilang kampanya. Kaya pag naupo sila sa poder ng kapangyarihan, hindi na po interes ng publiko ang inuuna nila. So hindi, doon sa mga korporasyon o individual na tumulong ng panahon ng kampanya sa kanila, kung tayo nagkakaroon ng problema. Kaya sila po ay nanumpa sa ating sa Panginoong Diyos at sa
saligang batas, dapat ipatupad nila ang saligang batas. Ngayon, kung hindi nila may patupad ang saligang batas, may isang segundo, wala silang karapatan na manatili sa kanilang mga kapangyarihan na hinahawakan sapagkat pinapasweldo sila ng taong bayan. Galing po sa atin yan. Okay. Ano po? So, may solusyon. Kaso mukhang iniiwasan ang mga solusyon na ito, no? Ng mga nasa poder ng kapangyarihan. So, siguro payback time naman para matulungan naman nila tayong mga ordinaryong mamamayan, Sir Teo and Ma'am Bea. Maraming salamat, RJ. Magandang hapon. Thank you sa iyong paliwanag. Mabuhay po ang DCRH. Maraming pong salamat. Mabuhay ka, RJ. RJ Habeliana, President ng United Filipino Consumers and Commuters. Pero alam po niyo mga kaibigan, tama po yun. Marami pong mga politiko ang nailuluklok sa kapangyarihan sa financial support ng mga ilang malalaking negosyante. In short, Lakay, kapag nabigyan ng solusyon, wala na ang komisyon. Ibig sabihin niya pagka sila ay naupo na, kung may hirit yung donor, ayan, si businessman, na bilyon ang naitulong ng campaign. Payback time. Ayan. Pero although ROI. Oo. Ay, tama. ROI, return of investment. Pero in fairness, hindi naman lahat. Meron tayong kilalang senador ngayon na Sister Ella. Miss Thea Lakay. Ay, Miss Thea. Although kasing sexy ka talaga si Elaine. Oo. Nagkatampuhan itong senador at yung kanyang ninong na businessman. Bakit? May panukalang batas na involve yung kumpanya ni businessman. Ni Ninong. Ni Ninong. Siyempre, gusto ni Ninong pabor. Bata. Alam mo na yan. Protektahan mo ang interest natin, ha? Ang ginawa ni Senador ay ang protektahan interest ng bayan. Wow. Nagalit si Ninong. Ayan, nagkasulian na yata sila ng kandila. Ayan. Buti kung lahat ganun. May prinsipyo. Yes. Kung para sa bayan, sa bayan unahin. Panibagong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Shoal. Naging matagumpay kahit may tangka ang Chinese Coast Guard na ito ay harangin. Aba talaga? Anong ginawa, Christian, ha? Abay, medyo nalansiba yung Chinese Coast Guard. Dumamba sila dun sa mababaw na na island para sa luli. Para hindi makapunta yung barko ng ng Chinese Coast Guard. Dahil kung habol pa siya doon, sasadsad. Arrest number 8, Christian Manyo, ano ang ginawa ng Philippine Coast Guard? Christian. Kaya kinumpirma nga ng Philippine Coast Guard na naging matagumpay ang ginawang panibagong resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre na nakasagsad sa bahagi ng Ayungin Shoal. Ito ay sa kabila ng panibagong tangkang panghaharas at panghihimasok ng ilang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessel sa resupply mission. Wala pa namang ilalabas sa karagdagang detalye at larawan ng PCG sa panibagong aksyon ng China. Sa inilabas sa pahayag ng Philippine Coast Guard mula sa National Task Force for the West Philippine Sea, ineskorta ng dalawang barko ng PCG na BRP Cabra at BRP Sindagan ang dalawang barkong resupply ship na Unay Zamay 1 at Unay Zamay 2 patungo ng Ayungin, habang naka-standby naman sa hindi kalayuan ang mga barko ng Philippine Navy. Ayon sa task force, magpapatuloy ang routine mission ng pamahalaan sa West Philippine Sea bilang bahagi ng legitimate exercise ng bansa na nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, 2016 Arbitral Award at Domestic Laws. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Yes, Lakay? Ba't hindi nakaharang yung Chinese Coast Guard? Lakay, ngayon pala ito ginawa kaninang umaga at batay nga doon sa inisyal na impormasyon. Nagpatintero sila. Mukhang gano'n nga, Lakay. Sinubukan daw ulit harangin para at nang himasok ng China, pero nakalusot at naging matagumpay ang resupply mission ngayong araw, Lakay. Paano nilusutan? Inikot-ikutan ba? Yan, Lakay, ang patuloy natin. Parang nagpatintero? Hindi nahuli ng patotot. Oo, kung
kanilang kalusot at nangihingi na rin tayo ng mga larawan at video sa matagumpay na misyon. Okay, congrats sa mga taga-Philippine Coast Guard. May supply na may supply na, may bigas na. Yay! Galing-galing mo. Congrats sa Noble Admiral Artemio Abo. Ayan, Rear Admiral Arman Balilo. Ayan, sa mga taga-Coast Guard. Galing nyo. Congrats. Maraming salamat, Christian. Back to you, Lakay, Eltea. Samantala, liderato ng Kamara kinilala ang mga nagawa ni DMW Secretary Toots Ople sa kapakanan ng Filipino migrant workers at malasakit sa mga bagong bayani. Ang detalye hatid sa atin ni RH12 Milky Raganan. Manang Milky. Lakay at Thea, malaking kawalan sa pagtulong sa mga overseas Filipino workers ang pagyao ni Secretary Toots Ople ng Department of Migrant Workers. Ang kay House Speaker Martin Romualdez, kampiyon ng migrant workers si Ople. Sabi ni Romualdez, consistent si Ople para ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa na umani ng paghanga at respeto, hindi lamang ng mga local labor groups, kundi maging mga international organization. Inilalan ni Romualdez ang advocacy ni Ople na namana ito sa kanyang yumaong ama na si dating Senate President Blas F. Ople na naglingkod bilang Labor Secretary ni yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa plenaryo, tumayo kanina si Kabayan Party List Representative Ron Salo, chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs. Ang kay Salo, para patuloy na manatili ang advocacy ni Ople, dapat magpatuloy ang pagbibigay ng proteksyon sa kapakanan ng mga Filipino migrant workers. Sa panig naman ni Congresswoman Marisa Magsino ng OFW Party List, sa pagpanaw ni Ople, dala niya ang legacy ng ilang dekadang pangikibaka para sa kapakanan ng ating mga OFWs at tunay na malasakit sa ating mga bagong bayani. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Niyong Trigunan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Standby, Edniel, para sa standby, Let Narciso. Aba, ang Toyota Motor Philippines nag-donate ng 35 sasakyan sa Office of the President. Wow! Ano ba yan? Birthday gift kay First Lady Lisa Araneta Marcos ba yan? Anong sasakyan, Lakay? Anong model? Kaya nga, Mr. Cecily sa Toyota Alabang. Galing ba sa Toyota Alabang ito? Ano ba to? Hi-Ace, Alphard, Lexus, Land Cruiser, Toyota Hilux. Ayan, wow. Abay, galante si Mr. Alfred Tinang Toyota, ha? Standby, Raymond Adpan, standby Val, standby Aliyah Ikatlo Defort. O, teka muna, batiin mo natin. May pinababati si Kuyang General Andre Dizon ng Manila Police District. Happy birthday kay General Mau Aplaska. Ayan. Laban tayo yan. Oras ganap na alas 4:51. Number 1. Hatawin natin ang mga reports. Standby Edniel Parosa. Unahin natin report sa Malacanang. Kaya pala nabigay ng 35 cars ang Toyota Philippines sa Malacanang. Abay, 35th anniversary pala ang Toyota Philippines. Oh, kaya pala 35. At party daw nila mamaya sa Grand Hyatt. Ayan, maraming salamat, Bes Zamora. May imbitasyon ka ba? Ayan. Attend ka ba? Ayan. At attend daw ang presidente ng Toyota Japan. Arigatou gozaimasu. Pero hindi pa confirm kung a-attend ang Pangulong Marcos mamaya. Grand Hyatt, ha? Imbitado pa dyan, nandiyan ka ba, Mr. Cesar Lee? Ayan. At eto nga, ayan, Toyota Motor Philippines nag-donate ng 35 na sasakyan sa Office of the President. Birthday gift ba ito kay First Lady Lisa Araneta Marcos? Anong klaseng kotse ito ulit? Tamaraw FX ba yan? May Tamaraw na ba? Innova? Ayan. Vios? Land Cruiser? Luno? Fortuner? Sarap! Hilux? Hilux? Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, Miss Thea, bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa planta ng Toyota Motor Philippines dito sa Santa Rosa, Laguna. Kaugnay ito ng ika-35 anibersaryo ng kumpanya. Nag-ikot si Pangulong Marcos sa world-class facilities ng pinakamalaking car company sa bansa at tiningnan ang mga teknolohiya at highly skilled workforce.
Tumanggap naman ng mga donasyong sasakyan ang Office of the President mula sa Toyota. Kasama dito lakay ang 10 Hi-Ace ambulance, 5 Vios, 5 Innova, 5 Light Ace pickup, 5 Light Ace cargo, 3 Yaris at 2 Coaster mobile clinic na gagamitin para sa libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o Lab for All project ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Presidente ang kontribusyon ng kumpanya sa ekonomiya, lalo na sa pagbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa DZ, yes, Lakay. Alabang Toyota Land Cruiser na bulletproof para sa Presidente? Kaya nga, oo. Wala. Lakay, oo. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, DMW hinimok ang publikong mag-alay ng panalangin para sa pamilya ng yumaong si Secretary Ople. Ang detalye hatid sa atin ni RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Miss Thea, hinimok ng Department of Migrant Workers sa publikong mag-alay ng panalangin para sa yumaong kalihim na si Susan Toots Ople at sa kanyang iniwang pamilya. Ayon sa DMW, pumanaw sa Secretary Ople kaninang 1:00 ng hapon. Ikinalungkot ng kagawaran ng pagkawala ng kanilang unang kalihim mula nang maipatupad ang pagbuo sa DMW pagtapos ng Duterte administration at pagpasok naman ng Marcos Jr. admin 2022 nang napili si Ople para pamunuan ang bagong tayong kagawaran na tututok sa kapakanan ng mga bagong bayani OFWs, pero ngayong taon siya opisyal na namuno sa full constitution ng DMW. Anak si Ople ng dating Labor Secretary na si Blas Ople, kalihim naman sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bago sa DMW, itinayo ni Ople ang Ople Center at tumutok sa migration issues at kumandidato ring senador taong 2016, pero hindi pinalad at ngayon nga ay kalihim ng kagawaran sa migrant workers. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, dalang pulis na botas na sangkot sa Jemboy Baltasar case na cite for contempt. Bakit? Aris number 28, Raymond Adpaz, please come in. Raymond. Mayor Ms. Thea, kulong sa Senado ang 2 pulis na botas na kasama sa operation na nagresulta sa pagkamatay ng minor de edad na si Jimboy Baltasar. Ito ay sa hearing ng Senate Committee on Public Order na pinamumunuan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Unang sinabi itong pinangalanan ng 2 pulis na sina Police Captain Mark Joseph Capio at Police Sergeant Jerry Maliban. Unang sinabi ni Capio na nakita nila si Jimboy Baltasar na nasa bangka at kamukha nito ng kanilang hinahanap na isang suspect sa kasong pagpatay na si Reynaldo Bolivar. Ngunit sa ikalawang round ng tanungan, sinabi na nitong si Kapitan Carpio na hindi nila nakita sa bangka si Jimboy, kundi ang kasamahan lamang nito na isang sunny boy ang nakita sa bangka at itinurang kanyang taon na si Maliban na siyang nagpaputok ng baril. Dahil dito ay sinight for contempt ni Senator Risa Hontiveros ang 2 at sinigundahan naman ni Senator Rafi Tulfo. Napatunayan din sa hearing na pinagtaka ng mga senador dahil may dismissal order itong si Sergeant Maliban, ngunit patuloy pa rin nasa active service. Narito yung kanilang bahagi ng hearing kanina. Jerry Maliban and Police Captain Mark Carpio in contempt and duly seconded by Senator Rafi Tulfo. Any objection? Hearing none. Police Captain Mark Joseph Carpio and Police Staff Sergeant Jerry Maliban I hereby cited in contempt. So ordered. Si Senador Ronald Bato de la Rosa para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Adpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Free board and lodging sila sa Senado ngayon. Samantala, PNP inatasan ng COMELEC na magpatupad ng money ban checkpoint sa buong bansa. Idatay mo RH5, Val Gonzalez. Val. Mr. Mayor, 5 araw bago ang election day sa Oktubre 30,
ay magpapatupad ang Philippine National Police ng tinatawag na money ban checkpoints. Ito'y matapos na ipag-utos ng Commission on Elections o COMELEC ang nabanggit na hakbang para mapigilan ang planong makapambili ng boto ang mga tatakbo sa barangay at SK elections. Sa Joint Command Conference ng PNP, AFP, COMELEC at iba pang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa BSKE, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na bawal ang pagbiyahe at pagdiditbit ng cash na aabot sa kalahating milyong piso 5 araw bago ang eleksyon at sa mismong araw ng halalan. Pero exempted aniya dito ang mga regular na nagdadala ng pera gaya ng mga cashier, finance officer at iba pa na bahagi ng kanilang ginagampanang trabaho. Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang COMELEC sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at Bangko Sentral ng Pilipinas para i-monitor din ang paggamit ng virtual wallet o anumang online money transfer service gaya ng GCash, PayMay at iba pa. Sa panig naman ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Red Maranan, ipatutupad aniya ng pulisya ang panghuhuli in plain view doctrine o walang panghahalughog na gagawin sa lahat ng mga ilalatag na checkpoints sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales, kumikilos na Manila Police District. Hinggil naman sa death threat na natatanggap ng broadcaster na si David Oro. Ayon kay MPD Chief Brigadier General Andre Dizon, nakapag-usap na sila ni David Oro na ito ay nakatanggap ng death threat sa pangitan ng pagpapadala sa kanya ng bala ng kalibre 45. Wow! Ilan yung bala, Miss Thea? 2 bala? Pangalawa na yan, Lakay. Ha? Ayan. Bait-bait itong si David Oro may death threat na ganito. Inatasan ni General Dizon ang MPD Station 5 na i-secure ang concerned area. Pinakilos na rin ni General Dizon ang kanilang intel unit para magsagawa ng threat assessment at investigasyon sa posibleng motibo at kung sino ang nasa likod sa pagbabanta ng buhay ni broadcaster David Oro. At isa na namang broadcaster ang pinatay naman. Isang radio anchor ang pinatay sa Cotabato City. Ito ay 32 anyos. At ito ay pinaimbestigan na ng Presidential Task Force on Media Security. Ang biktima ay nakilalang si Muhammad Hesan Mid-Timbang. Hinihinalang may kinalaman sa kanyang trabaho bilang broadcaster ang pagpatay kay Mid-Timbang na ume-ere sa Bangsamoro Darul Ifna radio program na isang local FM station sa Cotabato City. Bahagi ang biktimang si Mid-Timbang ng House of Opinions ng Bangsamoro na nagtataguyod ng cultural at religious solidarity ng mga mamamayang Muslim, Christians at indigenous sa Nanamoro community sa Southern Mindanao provinces. Lunes na kami ng ambusin at pagbabaril ng 6 na beses si Mid-Timbang ng isang gunman gamit ang caliber 45 pistol habang pasakay sa kanyang kotse sa may Governor Gutierrez Avenue, Cotabato City. Samantala, pararangalan naman ni General Andre Dizon ang 2 pulis sa Maynila na nasugatan matapos makipagbarilan sa mga suspect sa may Santa Cruz, Manila. Ang bibigyan ng parangal na nakaligtas o nasugatan sa paghabol sa mga kriminal ay si Corporal Raymark Laurena at Raymond Ocampo. Sila ay bibigyan ni General Dizon ng medalya ng sugatang magiting award. Aba, galing. Tama itong ginagawa mo, General Andre Dizon na Koyang Sir, ha? Abay, lalong tataas ang trust rating at tama, trust rating ng Philippine National Police dito sa ginagawa mo, ha? Abay, General Benji Acorda Koyang Sir, ha? Abay, dapat pamarisan itong ginagawa ni General Dizon sa Maynila na yung mga matitino at magaling naman mga kapulisan natin dapat bibigyan din ng parangal pagkilala. Ayan, si Lauriana at Ocampo ay nasugatan nang sila ay makipagbarilan sa mga suspect dyan sa may Santa Cruz sa Maynila. At isa sa mga suspect ay si Wilfredo Marquez Jr.
at Rosemary, may babae Rosemary De Paudhon na napatay sa encounter at nahuli naman ang isang kasama nila si Bobby Alconera. Ayan, mabuhay ang ating mga kapulisan, ang Manila sa finest. Showbiz. Pura Luca Vega balik stage matapos ideklarang persona non grata sa 12 lugar. Idetali mo, Alia Ikatlo, the fourth. Nakay Miss Thea, nag-comeback sa stage sa Makati City si Pura Luca Vega nitong August 20 sa kabila ng controversial niyang drag performance sa Ama Namin o The Lord's Prayer. Sa isang video sa Twitter, nag-perform si Pura sa kanta ni Taylor Swift na Look What You Made Me Do, habang hawak ang kanyang litratong suot ang costume ng Black Nazarene. Matapos ang performance ay nagbigay din ng mensahe ang drag artist tungkol sa kinakaharap niyang issue. Anya, lahat naman daw ay nagkakasala at dahil wala umanong perpektong tao. At dahil malang din si Pura sa iba pang mga lugar gusto daw siyang ideklarang persona non grata. Binanggit din ito ang separation daw ng church at state. Una nang sinabi ni Pura na bukas siya sa pakikipag-usap sa mga lugar na nagdeklara ng persona non grata sa kanya. At matatandaang hindi na welcome si Pura sa ilang mga lugar at ito ay ang Florida Blanca, Pampanga, General Santos City, Toboso, Negros Occidental, Bukidnon, Dinagat Island, City of Manila, Cagayan de Oro, Nueva Ecija, Laguna, Occidental, Mindoro at Cebu City. Para sa Break Time Showbiz, ito si Alia Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. The road is long. Mahaba pa ang kalsada, marami pa tayong balita. Busog na busog, nitik-nitik. At yan na mahibiyan ang kabuhan natin palatuntunang Break Time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Antabayan pa mga balansyadong balita at Chairman of the Board, Henry Uri at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe. 125 days, Lakay. Oh, Pasko na.